Good day mga katropa. So eto, meron tayong sample dito ngayon ng ating receiver ng Double Bell BSR10. Okay? So yung sa akin modified na yan. Yan. Pero hindi naman yan yung ipapakita ko sa inyo talaga eh. So eto ha. Subukan natin yung compression nito. O, isa pa. So, ibig sabihin, yung ganong klase ng reaction ng cylinder, ibig sabihin may singaw. Kasi, nakakalabas pa rin yung hangin eh. Ano? So, dapat pagka na-release nyo yung daliri nyo, dapat dun pa lang lalabas yung hangin. So, ibig sabihin, dito pa lang sa loob nito, may singaw na. So, may leak na yung hangin. So, pakita ko sa inyo kung ano yung laman nito ha. Ayan, no? Bukod doon sa kanyang o-ring, ayan, so meron pa siyang teflon. So, imposibleng nagkaroon ng singaw dito sa gilid ng cylinder head. So, kaya ang problema talaga, yung talagang problema dito, yung o-ring. So, ganito yung mga stock piston ng Double Bell BSR10. So yun guys, no, mahirap talagang gawa ng paraan pagka yung o-ring talagang problema. So yung iba siguro papalitan ng bagong o-ring, yung iba lalagyan ng teflon. So mahirap. So pwede naman sa akin yung ginagawa ko dati pa, pinamo-modified para maging cap type. Ang problema yung iba talaga malalayo. So hassle kung ipapadala pa tapos kukunin ulit, di ba? So doon pa lang gastos na. So ngayon, meron akong nagawa ngayon dito na ready to insert na cap type. So, ito siya. So, ito yung ating cap. Tapos, ayan, ito yung adapter niya. So, paano yan ikakabit? So, simpleng-simple lang. So, bago natin siya ikabit, tanggalin natin muna yung o-ring niya. So, susubukan din kasi natin yung kanyang compression eh. So, para matesting talaga kung effective, no? So, tatanggalin muna natin yung o-ring. So, pagka natanggal nyo na yan, so, pwede naman may o-ring din, syempre. Ako kasi, susubukan ko lang na, i-test yung kanyang compression na yung cap lang yung nakalagay, walang o-ring. So, para malaman natin kung talagang maganda yung compression niya, no? So, pagkakabit niyan, ayan, tanggalin nyo yung screw. Ayan, saka yung cap. Ay, yung shock buffer pala, sorry. So, yung shock buffer yan. Ito nga yung ating adapter yan. At yung screw na tinanggal natin kanina, yan na rin yung ikakabit natin dito. Oops. Ayun. Pagka naikabit natin yung ating adapter dyan, saka natin ilalagay yung ating cap. So, pwersahin nyo lang naman na makikabit yan. Tapos, ikutin nyo para siguradong lapat sa loob. Pagkalagay nyo, ikutin nyo. Okay? So, ayan na siya. So, ganyan lang siya kasimple kabit. So, hindi yan basa-basa nahuhugot ha. Kasi nakalak yan doon sa loob ng adapter eh. Okay, so ito na yun. Subukan naman natin yung kanyang compression test. So ayan na, wala tayong nilalagay na silicone oil. Bali, as is yan. Pero syempre, mas maganda kung may silicone oil kayo na ilalagay. Para malesen yung friction sa loob, syempre. Pero syempre, ito-test lang naman natin. Okay na yun kahit walang silicone.
Okay? So, yan na siya. So, subukan natin. Kapag kaputok niyan, bilang kayo ng mga 3 seconds. 1, 2, 3. Sabay release. Yun, no? Narinig niya? So, isa pa. Okay. 1, 2, 3. So, ayan yung piston niya, oh. Re-release ko na. Oh. So, ibig sabihin, walang katagas-tagas yung hangin niya. Okay? So, yun. So, tinesting ko lang gawa ng paraan para doon sa mga ibang gustong mag-cap type. Tapos nalalayuan dito sa Cavite. So, yan. Pinaka the best na siguro yung ganyan na paraan para malagyan nyo ng cap yung inyong mga piston para hindi nyo na kailangan pang ipadala dito para i-modified. Okay, so yun lang. Kung meron ka pang suggestion tungkol dito sa ating BSR10 o kung anong mga gusto nyo pang ipa-review, ay paki-comment na lang dito sa ating comment section. At para sa mga hindi pa updated or hindi pa nakasubscribe, paki-pindot na lang yung ating subscribe button, pati na rin yung ating notification bell para nang sa ganoon ay maging updated ka sa aking mga bagong videos. So yun lang guys, salamat sa panonood.